Bago tayo mag-umpisa, re-request ko sana yung mga cellphone, i-silent mode. Kasi naka-video po tayo ngayong gabi. So, request ko lang po i-silent mode. Pag tumunog, ipaparaffle natin yung cellphone niyo po. Para lahat naman masaya. Okay. So, sa likod, okay na tayo. Start ulit tayo, ha? Great morning! Great morning! Yeah, great morning. Sino ba yung mga first time? Taas ang kamay. Okay, marami pala. So, first time nyo, sir, na maka-attend ngayon. First time nyo rin makapunta ng office. Okay. First time nyo talaga. Sanay na ba lahat sa morning ang batian? Yes! Kasi parang mahina yung great morning nyo eh. Natatakot ako pag ganyan, ha? Pag nagpapasyente ako at mahina ang ano sa akin, sagot, malapit nang mamatay yun. Kaya nga ako napapraning sa mahinang sagot eh. Kasi based on experience, pag nag-duty ako at mahina ang sagot ng pasyente, naghihingalo yun. Malapit nang kunin ni Lord. Okay, siguro ulitin ko. Great morning! Great morning! Sanay po ako niya. Yan ang ano, malapit nang lumabas ng ospital. Ay, naiinip. Okay. Pakilala lang po ako. Ako po si Dr. Richard Custodio. Para dun sa mga first time, at least alam nyo talaga na may doktor na desidido mag-first time at last. At isa po ako doon. Marami na po kami. So, ang linya ko po is general practitioner na napunta sa emergency room na duty. So, galing po ako ng Philippine General Hospital. Doon ako nagtapos ng training, ng internship ko. After naman nun, napunta ako ng Taal Polymedic. So, ang linya ko po is emergency room. Baka may mahilig din po dito sa mga dugo. No, kasi pareho po tayo ng hilig. No, kasi sa ER, ang mga pasyente ko doon, yung mga nasaksak. Pag medyo swerte pa ako, minsan lumuluwa pa yung bituka. Kasi yun ang hilig ko eh. Kaya sa akin, swerte yun. Okay, ano pa yung mga pasyente ko? Kadalasan na aksidente. Yan. Tinatakbo yan sa ER. Yung mga kaso na kailangan mag-desisyon ka agad ang doktor. Emergency cases. Minsan may nakakagip ng dump truck. Grabe ang itsura pag dinala sa amin. 2 tao kailangan magkarga eh. Kasi kung hindi, maghihiwalay. Kasi litid eh. Dump truck ba naman ang sumagasa? Inaayos na lang namin yun para paglibing, mukha pa rin siyang tao. Kasi minsan pag naipit dun sa gulong, hindi mo alam kung ano siya eh. Tao ba yan? Malaking aso? Hindi mo naman alam pag puro itim ng gulong at dugo. Baka yung iba parang nandidiri na po. Well, noong 2005, ako ay naimbita sa First Vita Class. At grabe, dito ko nakita ang pinakamagandang fulfillment na pwede kong makuha. Para dun sa mga bago, siguro isipin nyo na lang, kung hindi ito maganda, imposibleng iwan ko ang pagiging doktor sa emergency room. Nag-resign ako eh. Tapos ako po ay nag-full time dito sa First Vita Class. Ang una dapat produkto to eh. Ang una dapat magduda ay doktor. Kasi every time ako mag-prescribe o reseta, pangalan ko ang naka-pirma doon. Anytime pwede akong habulin ng pasyente pag may malalang nangyari. Eh kaso lang, imbis na umatras ako, nung inaral ko, nabilib ako sa product. This is so far one of the best products. Nabuti na lang, na-develop ka agad to. At ako ay nag-join on the spot. August 8, 2005. Kailan ba nag-start ng First Vita Class? August 8, 2005. Kahit isang araw, hindi ko pinalagpas. Kasi nakita ko kagad, napakagandang programa nito eh. Ano ba ang First Vita Plus? Meron siyang 2 bahagi. At ang topic ko ngayon ay kalusugan. Health na hindi pwedeng ihiwalay sa wealth.
matanong nga po kayo, sino dito ang may sakit sa bulsa? Taas po ang kamay ng may sakit sa bulsa. Si Ma'am parang naging masaya pa po. Kasi kanina pa wala kayong reaction eh. Tapos kung may sakit sa bulsa, imbis na nalungkot si Ma'am, parang sumaya pa po kayo. Ma'am, gano'ng katagal na po yung sakit niyo sa bulsa? May bumubulong doon, 6 birth. Oh, inborn yan, inborn. Okay, kasi ganito kami mag-interview sa pasyente. Pag merong sa aming sinabi, Doc, nilalagnat ako. Usually, ang tanong namin, gano'ng katagal na yan? Diba importante yun eh? Doc, may ubo ko. Gano'ng katagal na yan? May bukol ako, Doc. Importante rin, gano'ng katagal? Okay na mo naramdaman. Alam nyo, napaka-importante malaman kung kailan nag-umpisa. Pero may gusto akong itanong sa inyo na mas importante. Kung may sakit kayo, kailan ito mawawala? Yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga may sakit, lalo na kung may sakit ka sa bulsa. Kaya nga, ang ganda po na batian natin sa First Vita Plus kasi laging may pag-asa ang morning. Pag nag-good morning ka sa tao, kahit maling oras, okay lang. Kasi ang morning ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya kahit gabi, ang greeting natin ay good morning. May pag-asa. Sana naman, yung matagal nyo ng sakit, eto na yung katapusan niya. Matapos na dapat yung sakit. Kasi tapatan tayo, ang isang may sakit, ang lagi niyang inaasa yung mawala yung sakit niya. Ma'am, kung matagal na po yung sakit sa bulsa, baka stage 4 na po yan. Diba? Kung sa cancer. Okay, ang kalusugan, kahit gusto ko man, hindi ko pwedeng ihiwalay sa financial. Kasi ang taong naghihirap, lagi nagko-compute yan. Unang-una, alam niya kagad, mahal ang doktor. Kompyutado eh, anong gagawin? Iiwasan ng doktor. May sakit na nga, ayaw pa rin magpa-check up. Kasi ang financial ang laging concern. Okay, halimbawa, may dumating sa akin. Sasabihin ko, opera. Anong pinakaunang tanong? Magkano? Okay na nyo. Hindi nyo pwedeng ihiwalay ang kalusugan sa financial. May narinig ba kayo? Hindi inadmit, hindi tinignan ng doktor dahil walang pang-deposit. Naghihingalo na, tapos pinalipat pa rin ang hospital. Ito talaga yung nangyayari sa atin. Kaya nga may kasabihan eh. Health is wealth. Yan ang dalawang bahagi ng First Vita Plus. May kalusugan at may additional income. Ang topic ko, kalusugan. Okay. Pag sinabing kalusugan, medyo, ano ba to, malawak to na ano eh, na salita, na topic. Siguro isang litrato lang ang napakagandang simbolo ng kalusugan natin. Ito, pagmasdan yung maigi. Lalo na doon sa mga bago. Kung tatanungin mo ko kung gaano kalusog ang Pilipino, ang sasabihin ko sa inyo, paano magiging malusog? Eh lahat ng bawal, ang sarap daw eh. Bato-bato sa langit ha. Ang tamaan, sana tamaan. Talagang para sa inyong puso. Wala akong kilala na naninigarilyo na hindi nila alam masama yun. Lahat ng naninigarilyo, alam nila bawal yun. O ang tanong, tinigil? Hindi, ang dami hanggang ngayon naninigarilyo. Tapos alam nila na yun ay nagdadagdag ng dumi sa baga. Kaya tinan yung baga ng lalaki. Itim na itim. Kasi ito, okay pa. Yung nasa gitna, alak naman. Alcohol. Tignan natin yung atay. Sira na yung atay niya eh. Kumpara dito sa katabi. Etong kanan is one of the fairly recent, medyo bago-bagong research. Pagkain ng iba't ibang klaseng karne na may nitrates.
o nitrogen-containing compounds. Pusong-puso na ngayon ang cancer sa bituka. Kung titignan nyo, ano bang pagkakaiba niya? Yung bituka niya kumukulubot na. Kumpara dito sa dalawa. Ang sarap talaga ng bawal. Maglapag ako ng lechon dito, ano pong uunahin yung ubusin? Dala. Pare-pareho kayo sagot ha. Okay, matanong nga kung alam nyo, anong pinakabawal sa lechon? Dala po, tinan yung sagot nyo. Diba kaya, alam mo, ang sakit, meron tayong ginagawa kung bakit siya dumadami. Alam na alam natin na hindi talaga maganda sa katawan, yun ang uunahin kainin. Masarap ang bawal. Ito ang pinakamahirap baguhin. Number ko, pati yung cellphone. Tinawagan ako, ipapabarangay daw ako. Diba? Kinamamdok yun. Kilala ko yun. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi yung pasyente daw niya, nung binigyan niya, lalong hindi makatulog ang sakit ng pag-ihip. Nireklamo na lumala daw yung sakit niya dahil sa produkto natin. Kakasuhan talaga ako nun eh. 1.6 eh. Ang laki ng bato niya. Kasi laki ng piso. Sabi ko, kung kakasuhan mo ako, okay, payag ako. Pero ituloy mo munang inumin. Sabi ko, sige. Basta kapag inumin mo, sige, papayag ako, kasuhan mo ako. After mga 2 months, nagpa-ultrasound ulit. Wala na yung stone niya. Walang opera yun ha. Kahit kaplas tayo inumin. Kaya kung hindi rin ako matapang-tapang o decidido o aral sa produkto, aatras ako eh, sa ganun. Eh wala eh, bilib talaga ako sa product eh. After nun, lalo ako nabilib. Mas malala kaya sa akin magreseta yung pasyente. Kasi ang bukang bibig niya, puro vita na ngayon. Dating negative, ngayon produkto. Lahat bukang bibig niya, produkto ng First Vita Plus. Positive na. Kahit may magsabi sa kanya na hindi totoo yan, 30,000 ang natifig niya. Dahil hindi na siya kailangang operahan. Nailabas na yung kidney. Saluyot ay napakahusay rin sa mga may UTI. Tapos, sa dinadialysis, meron na rin tayo ng mga natulungan. Ang personal experience ko, yung lola ko dinadialysis. 3 times a week, 50,000 a month ang gastos. Ang laking gastos ng dialysis. Hanggang kailan itadialysis ang pasyente? Lifetime yun. Hindi naman yun pampagaling eh. Para lang malinis yung dugo niya. Every week, 3 times. Binigyan ko ng First Vita Plus, diabetic yung lola ko. Isang beses lang siya umiinom kada araw. Wala nang ibang available nun. Nalandan pa lang nung time na yun, 2005. Nagulat yung doktor eh. Hindi na ganun kabilis tumaas yung creatinine. Ang ginawa ko, sige, 2 times a week na lang. Biglang bumaba palalo yung creatinine. 2 years, hindi dinadialysis yung lola ko. Ang sinabay lang, First Vita Plus, once a day. Okay. Miracle po yun. Palakpakan natin ang First Vita Plus. Sa family namin. Hindi ko ma-explain. Every time ako itanong, paano nangyari? Hindi namin alam yung exact mechanism eh. Kaya pag sinabing miracle, yun ang ibig sabihin nun. Something na nangyari na hindi ma-explain ng science. Pang-apat, uray. Ito yung hindi talaga kilala sa 5 gulay ng First Vita Plus. Uray, kulitis, kudyapa, kalunay, aya, kwantong. Opo, saan taga-saan pa po kayo? Ano pa po tawag nyo dito? Kudyapa. Ibang-iba eh. Umakyat lang ako ng Pampanga, ang tawag nila aya. Kaya hindi tuloy makilala. Kasi hindi tulad ng malunggay. Pamunta ka Ilocos, malunggay. Pumunta ka ng Mindanao, anong tawag sa malunggay? Malunggay pa rin. Iba-iba tawag nito. Pero ito po ay mas marami pang tumutubo kaysa sa malunggay.
Parang damo to eh. Ang dami, tabi-tabi. Kailangan nyo makilala po to. Ang uray, native spinach. Sa atin to tumutubo. Napakahusay nito sa baga. Dito, actually, nakuha ang atensyon ng media. Dahil may pasyente tayo na si John Carlo. Yun yung premature na nagka-pneumonia dahil mahina ang baga. Binigyan ng lola ng First Vita Plus. Ang taning sa kanya, matagal eh, 3 days to live. Tagal. Kasi, hindi lang siya premature. Kinapitan pa ng matinding pneumonia. Okay, ang buwan niya ay 5 months and 3 weeks. Ang kaya usually buhayin ay 6 to 7 months. Dahil 5 months yung baby, talagang sabi ng pedya, wala na talagang chance. Tapos ipaparakol rin natin yun. So 3 days to live, ha? Eh, hindi pumayag ang lola. Tinimpla yung Vita Plus, tapos sinawsaw yung cotton ball. Tinampi sa labi, sumipsip yung baby. Tuloy-tuloy. 3 araw yun, walang tulog. Kasi yun ang binigay na panig eh. Si John Carlo ay mag-8 years old na ngayon. Buhay pa rin. Paano hindi tataas ang balahibo mo dyan? Ayon sa textbook, ang bata, lahat ng scientific studies, sinasabi dapat patay yung bata. Imposibleng mabuhay. Ano nangyari? Hindi na namin tuloy ma-explain. Nakakataas ng balahibo yan. Natunugan ng media. Yan, na-interview siya, national television. Kasi nabuhay eh. Respiratory system ang natulungan dahil sa uray. Okay. Ano pa mga pasyente ang natutulungan nito? Mga hika, tuberculosis. So, hindi lang bronchopneumonia. Basta yung pasyente mahina yung baga, bigyan nyo ng First Vita Plus. Mahusay rin ito sa balat. Pampakinis, no? At ito rin ay diuretic. Iihi ka para mailabas yung sobrang tubig na nasa katawan. Maganda to for high blood, nagmanganas, o kaya may congestive heart failure. Nakakatulong rin ang uray sa colon cancer dahil naglilinis yung fiber. Mataas to sa fiber. Pang-5 gulay. Ito na yung huli. Talbos ng kamote. Kilala na rin natin po ito. Kaya nga alam ng iba. Dok, ayoko niyan. Naka-high blood ako dyan eh. Mali yung ano nila eh. Yung alam ng iba. Sinasawsaw sa bagoong eh. Ang sisihin nyo, kung bakit ka na high blood, yung bagoong ha, huwag yung sisisihin yung gulay. Kasi masarap ito with bagoong. Kung gusto nyo huwag tumaas ang BP nyo o blood pressure, tigaan nyo na lang ito ng kalamansi. Ihalo nyo sa tinadtad mo na kamatis at sibuyas. Ensalada. Salad yon na raw. Pwede ito hilaw eh. Bakit, Dok? Yung iba matitigas ha? Oh, Dok, talaga bang hindi nakaka-high blood? Eh bakit sabi nila nakakadagdag ng dugo? Tama yun. Nakakataas siya ng blood cells eh. Red blood cells. So hindi porkit tumaas ang dugo mo yung pula, automatic high blood ka na. Iba yun ha? Pagpataas to ng hemoglobin. Red blood cell. Kung anemic ka, namumutla, kulang sa dugo, para siyang ferrous sulfate. Iron. Mahusay rin ito sa dengue. So 2 gulay na tayo, malunggay at talbos ng kamote na nakakataas ng platelet. Lowers blood sugar and cholesterol. Nag-iisang gulay na may iodine. Kaya pwedeng makapagpaliit ng goiter. Usually non-toxic na goiter. Ang very prominent na naalala ko talaga lagi is yung sa platelet. 8 taon ko ito nire-reseta. Wala pa akong dengue na hindi tumaas ang platelet pag pinainom ng First Vita Plus. 100% tayo so far done.
Kaya, pag may dengue, puntahan mo. Sigurado kasi tayo so far eh. O, bigay mo yung produkto. Ay, nakakahiya naman, wala akong pambayad. Okay lang. Matry lang dapat na may dengue. Pero pag tumaas ang platelet at umokay, mag-remember ka. Dapat ganun ang usapan. Eh, sigurado ka naman, tataas eh. At least nakita niya yung halaga ng produkto muna bago siya naglabas ng pera. Yan yung 5 gulay na nakapahalo sa juice. Kaya hindi ito ordinary juice. Yung gulay talaga yung importante dahil. Yung juice, well, pinasarap niya. Kaya nga kahit bata, napapagulay natin ngayon eh. Filipino plants yan lahat. Tapos itong tatlo, ang unang lumabas na flavors. Tuwan-tuwa ako ng dalandan. Pinapalamig pa lang namin yung dalandan. Yung mga bata sa Philippine General Hospital, nakapila na. Hindi mo naman kailangan pilitin eh. Yung iinumin nilang juice, ang hindi na alam, puro gulay. O di na paggulay namin ang ayaw maggulay. Kung ang bata mapapagulay mo, lahat kaya mong mapagulay. Bakit? Ang bata na yung isa sa pinakamahirap. Nagpalibreng tuli nga kami. Summer yon. Naglapag kami ng 2 malalamig na garapo ng dalandan. Yung tutulian lang, nakalagay doon, ang merong juice. Pampalakas ng loob lang. Kasi baka may umatras eh. Para ma-engage sila na magpatuloy. Alam ba nangyari nung paglapag namin ng mga juice? Kahit nanay pumili. Ang kukulit. Bakit naman daw sila? Wala. Eh matagal na rin naman daw sila naghihintay doon sa initan. Ngayon lang ako sa buong buhay ko, nakakita ng gulay ang nilabag, pinag-agawan pa ng mga tao. Bakit tayo nagpa-first Vita Plus kung kaya naman natin magtanim ng 5 gulay? Kasi hindi naman tanim ang problema, yung pagkain. Eh, ilalapag mo sa mesa, hindi kakainin ng bata. Anong silbi ng malunggay mo? Number 1 nga sa hindi naman kinain. Kaya, ang First Vita Plus, naging number 1 health program to and health product. Wala pang isang araw, lahat ng bata napagulay namin ulit eh. Na walang kahirap-hirap. Sa Boracay, magugulat ka, may nagtitinda doon fruit shake na First Vita Plus. Yun lang ang makikita mo doon na dalandan with 5 vegetables. Nakalagay doon. Very healthy. Lahat ng ibang fruit shake, 100 pesos. Yung First Vita Plus, 77 pesos. 2 sachet eh. Mas mura na nga, siya lang ang may 5 gulay. Hindi ito mahal na produkto kung ikukumpara mo sa ibang natural. Isa na tayo sa pinakamurang natural na produkto. Huwag tayong kukumpara sa ano. Dok, uhaw ako. Mahal nito pag nauuhaw. Magtubig ka na lang pag uhaw ka. Dok, mas mura ang soft drinks. Walang kwenta naman ang soft drinks. Kahit nga sa menu, nakahiwalay ang soft drinks sa juice eh. Kasi hindi sila magka-level na produkto. Diba ang soft drinks, 20 pesos. Kaya may natural juice, 40. Bakit doon di ka nagre-reklamo? Ilagay mo naman yung produkto natin sa tamang samahan ng mga produkto. Kung natural juice to, ilagay mo sa menu ng natural juice, tinan mo, mas mura. Eh sa SM nga eh, yung mga stall nila na fruit shake, 40 pesos kaya ang maliit na natural juice to. Samantalang ito, 38.50. Yung mabibili mo doon sa mall, may 5 gulay. Wala. Ito may bonus ka pa. 5 gulay pa yan, mas mura. Never ako papayag. Napapagbili ito mahal. Sa dami na ng tulungan ito na may sakit, never ito naging mahal. Eh, ilan na ba gumaling na diabetic sa soft drinks? Baka nga lalala pa eh. So, ito samantalang, ang dami ng natuyong sugat sa diabetic food. Yun ang binibili natin ito, 5 gulay. Okay, ito dalandan, melon, ito yung puti, guyabano. Yung guyabano, special mention, this is very good for cancer patients. Kasi guyabano is anti-cancer. Kahit
wala siyang 5 gulay. Maganda pa rin ang guyabano for cancer. Ang maganda dito, guyabano na nga siya, may 5 pa rin na gulay. Lahat ito is with 5 vegetables. Ang latest natin ay mangosteen. Ito so far ang pinakasiksik natin. Kasi 23 fruits and veggies plus 5 gulay. Ilan na total? 28. Pag tinimpla nyo to, makikita nyo yung ano yan, yung pulp. Kahit gano'ng katagal yung ititimpla, hindi nyo matutunaw yung pulp. Huwag nyo sasayangin yon. Pag ininom nyo, may natirang pulp. Ang gawin nyo, dagdagan nyo ng tubig. Halo ng mabilis, tapos sabay inom. Sayang yung pulp eh. Andun yung sustansya ng gulay at prutas. Mahusay ito sa mga may Parkinson's, Alzheimer's. Ang good news, mangosteen is also a cancer killer fruit. So nakakatulong ito for cancer patients. Hindi namin kayo tatantana hanggat maggulay ulit. Yan ang rason kung bakit tinayo ang First Vita Plus. At nakikita ko nangyayari. May sabon tayo na may malunggay. Moringa is the scientific name of malunggay. Hindi ka pa nga kumakain, mapapagulay kita. Maligo ka. Ang gamitin mo yung sabon natin na may malunggay. Ang katas ng malunggay nakakapasok sa balat. E di pag nagsabon pala ang isang tao, anong papasok sa katawan niya? Malunggay. Napagulay mo yung tao, hindi kumain. Tingnan natin kung may makatakas pa sa gulay. Mag-shampoo ka. May shampoo tayo na may malunggay. Mag-conditioner ka. Yung conditioner natin may malunggay. Ang scalp ng tao ay mahusay mag-absorb ng nutrients sa scalp natin. Kung ang shampoo at conditioner mo may malunggay, hindi mo may iwasan. Papasok yan sa scalp mo. 3 beses ka na naggulay, nasa loob ka pa lang ng shower. Sabon, shampoo, conditioner. Paglabas mo sa shower, nag-mouthwash ka. Yung mouthwash natin may malunggay. Paano ma-absorb? Yung ilalim ng dila natin, mabilis mag-absorb. Diyan namin pinapababad yung gamot pag emergency. Pasok sa'yo, malunggay, habang nagmamouthwash ka. Nagbibihis ka na, nagpulbos ka. Eh may pulbos tayo na may malunggay. Makatakas ka pa kaya sa gulay? Hindi na makakatakas. O nagmamadali ka, late ka na, nagkape ka, eh yung kape natin may 5 gulay. Hindi pa nag-umpisa sa araw mo, ang dami mo ng gulay. Trabaho ka, uminom ka ng juice. Habang nag-duty, nahilo ng konti, inom ka ng dalandan, may 5 gulay. Pag uwi, pagod ka, masakit katawan mo, magpamasahe ka, may massage oil tayo na malunggay. Habang minamasahe ka, pumapasok sa katawan mo, gulay. Sa gabi, bago ka matulog, may gatas tayo na may malunggay. Ilang beses ka na naggulay, hindi ko na mabilang. Pero sigurado ko, hindi ka magsasawa sa gulay pag ito ang ginagamit mo mga produkto. Ang dami mo lang ng beses maggulay, hindi ka pa magsasawa. Kinabukasan, sawa ka na ba maligo? Maliligo ka ulit eh. Gulay na naman yun. Imagine mo kung anong nagawa ng First Vita Plus. Yung mga ayaw maggulay, ngayon, vegetarian na. Kasi ang balita mo, ang mga anak daw, pag nakatikim, hingi daw ng hingi. Ito yung anak pala na ayaw maggulay sa atin, ngayon, vegetarian. Gulay pa ang hinihingi. Bakit mo ito hindi ipopromote? Ito na ang pinakamagandang programa kung gusto mo mabalik ang tao sa gulay. This is a very good program. At ano pa yung nakaka-gigil sa kanya? Every 6 months, magdadagdag ng produkto. Magkakaroon talaga ng panahon na ang tao hindi makakatakas talaga sa gulay. Kasi dadagdag tayo ng dadagdag sa produkto eh.
posibleng wala kang magustuhan pag lalong dumadami ang produkto. Eh kung ikaw negosyante, sasali ka talaga dito eh. Tandaan nyo, ang soft drinks, di ba? Ang laki ng benta. Pinagbabawal nyo ng doktor. Wala halos health benefit. Imagine mo kung meron kang pangpuhunan, ay suggest ilagay mo dito. Bakit? Ano ba yung produkto natin? Ang dami na halos katulungan sa health. Tapos kasama nyo pa kami, hindi nyo to mag-isa gagawin, kasama nyo doktor. Ano sa tingin nyo pwede natin maging future dito? Lalagpasan natin ang sales ng ibang drinks na yan. Kung believe ka sa sales ng soft drinks, mas bibilib ka dapat dito. Balang araw matatalo natin. Eh dapat utak ka rin na negosyante, magaling mag-analyze. Sa ngayon, dahil 100 years na sila, talo pa rin tayo sa sales. Pero tandaan nyo dati, ang soft drinks nga, ang hina rin ng benta. Nung nag-uumpisa, hindi sila kilala. Lalo na ang beer. Yan, isa sa pinaka-binasa ko na history, beer. Kasi nakalagay doon 1890. Since 1890. Hindi ako magsasabi ng brand. Alam nyo ba, okay, sino dito first time uminom ng beer, nasarapan? Wala. Kasi first time drinker, never talaga magugustuhan. Ako, hindi rin nagustuhan eh. Alam nyo ba dati, halos nag-bankrupt sila kasi walang gustong umulit ng order. Pinromote nila na may mga libre, may promotion sila kasi mahaba naman ang PC eh, na may-ari. Nung nasanay ang mga tao, tinan mo ngayon, kahit isang kaha, kaya. Eh, imagine mo, parehong tao yun ha. Ang sabi niya, pangit dati, ngayon kaya niyang umubos. Sanayan lang eh. Pangit siya. Pero nang gawa niya, maging multinational company. Tanong, ang first Vita Plus, pangit? Yeah. Imagine mo kung gaano ka tindi ang sales natin pagdating ng araw. Hindi ko ma-imagine. Na-excite lang ako. Ang vision natin, sakupin ang buong mundo. At sa tingin ko talagang ang laki ng chance natin magagawa ito. Tulong-tulong tayo dito. So sa health, believe na kagad ako sa First Vita Plus. Pero as a business, talagang dito na ako for life. Ang ganda ng income na pwede natin makuha dito. Saka masarap kumita. Kasi habang kumikita ka, nakakatulong ka sa health. Diba nga, masarap ganun? Hindi yung kumikita ka lang para lang sa pera. At least dito, karapat dapat ka kumita kasi nakakatulong ka naman sa kalusugan. Kaya yung mga yumayaman dito, masasaya sila eh. Kasi hindi lang sila pera ang nakukuha, ang dami kaya nagpapasalamat sa kanila ng mga pasyente. Ay grabe, ang sarap ng buhay pag nasa First Vita Plus. Kaya, hindi ako galing sa kama, lumipat sa pagiging First Vita Plus. Akala kasi ng iba, bakit? Ang ganda na nang natapos mo, doktor ka, bakit ka nag-First Vita Plus? Eh, gusto ko po intindihan nyo na hindi ako bumaba. Lalo pa ako nag-level up. No? Meron din naman akong sariling isip eh. Walang sense na iiwan ko ang isang magandang trabaho kung ang pupuntahan ko pangit. Walang sense yun. Lilipat lang ako kung ang pupuntahan ko mas maganda. At nandito ako sa pinakamagandang trabaho na. Sige, bakit mas maganda? May mga pilosopo sa akin, ang pinaka-pilosopo, magulang ko. Explain mo nga sa akin. Galit na galit eh. Bakit mas maganda yan? Kasi doktor ka na, naging albularyo ka ngayon. Alam mo, ang tikas talaga, yung pinagalitan ako noon. Kasi sobra silang disappointed. Talagang sige, tapatin mo kami yan. Bakit ka talaga lumipat? Ano yung sinasabi mo maganda? Kumikita ka na ba dyan? Nung time na yun, day 1 pa lang, di ba? Actually, wala pa po akong kita eh. Wala akong masabi, hindi pa naman ako talaga tumicheck eh. O sige, gano'ng kaganda yung produkto, ilan ang gumaling dyan? Wala pa actually. Kasi first time pa lang tinatry eh. Hindi na makuha. No? Ang nakita ko kasi, yung mangyayari.
yung future na ngayon, naging reality na. 8 years ago pa yun eh. Kailangan din lakasan ng loob kasi marami kang negative na makakaharap. Buti kung ibang tao yun eh. Kaya kung baliwalain, minamaliit ako ng ibang tao, okay lang, ibang tao naman yun eh. Pero kung buong pamilya mo, minamaliit ka, eh kahit ayaw mo ma-affect, talagang ma-affect ka eh. Oo. Reunion, yung trabaho ko lang hindi pag-uusapan. Kasi pinsan ko, anesthesiologist. O yan, yung pinsan mo, tinan mo, big time na siya ngayon. Tapos yung trabaho ko, ayaw pag-usapan. Alam niyo yung number one reason. Pag ako naging doktor, pwede na naman akong kumita ng 300,000 a month. Yung pinapangako dito sa First Flight Class. Kasi ang opera, matindi maningil ang mga doktor dyan. Pero tinan nyo, pag naningil ako, kanino lalabas ang pera? Sa pasyente. O di, na-realize ko na ang pagyaman ko, labas sa bulsa nung naghihirap na pasyente. O, matutuwa ka ba nun? E ganun nangyayari sa labas. Singil. Kaya nga ayaw ng mga pasyente na pumunta kagad sa doktor eh. Kasi ang mahal maningil eh. Pero yun ang nangyayari sa labas. So kung ako magpatuloy sa pagiging doktor, kaya ko na magkaroon ng magandang income. Ang medyo nag-aalangan lang ako, labas sa pera sa bulsa nung pasyente. First Vita Plus. Ano meron dito? Nakakatulong tayo sa health. Tapos lahat pa ng nakakasama ko, pwedeng yumaman. Ang laki ng difference ha. Ang laki ng difference ng trabaho ko dito ngayon. Mas fulfilling to. Na hindi ka mag-isa lang nakikita. Sama-sama tayo sa success natin dito. Saka isa pa nagustuhan ko, walang discrimination. Yung fishball vendor na kaibigan ko, grade 3 ang natapos. May fourth escape dito sa First Flight. Pag-apply mo yun sa labas, wala halos tatanggap sa kanya ng sweldo na makakabili siya ng Ford Escape. Dinidiscriminate, kaya nga ang mahirap lalong naghihirap. Ba't tinan mo dito? Ang naghihirap yung mayaman. O sa tingin mo, titigil pa ba ako sa First Flight Class? Yun ang gusto kong ma-realize nyo kung gaano ka-important ang decision nyo na sumali. Kung ang trabaho mo pwedeng makabago ng buhay ng ibang tao, kahit isa lang, yan ang pinakamagandang trabaho na pwede mong gawin. So sana po ay lahat tayo makapagsama-sama dito, yung mga hindi member, mag-member na. Ako po ay makakasama nyo lifetime dito sa trabaho. Welcome sa First Vita Plus and congratulations sa pagdating. Thank you po.